Ito, tingnan ninyo yan. Sino ba ito? Ah? Sino ba yan? Ayan o. Vice President Sara Duterte at Ogie Diaz. Ito yung talent manager, taga-showbiz. Hindi na rin po makatiis sa ginagawa nitong si Sara Duterte at mga sinasabi. Ano ba yung sinasabi rito? Basahin natin. Ano ang sinasabi rito ni Vice President? Wala na akong nakitang ginawa ang administrasyon na ito para sa kapakanan at kaunlaran ng ating bayan, kung hindi lahat na lang ay pag-atake lamang sa politika at sa mga taong hindi nila kayang takutin at hindi nila kayang bilhin. Parang namimili pala yung gobyerno. Grabe itong si Sara, ano ha? Ito ngayon ang sagot ni Ogie Diaz. Gusto ko lang pong sabihin, hindi politically motivated ang probe pag-imbis na gagawin ng Malacanang sa mga kakulangan, kahinaan ng prime water sa kanilang pagsiservisyo sa mga consumer. Awat na po muna sa politika. Ayan o. Napakalinaw ng sinabi. Tama naman. Tama naman po yan. Makakala nyo, binasa ko lang yung sinasabi nila. Sino ang tama? Yung talent manager showbiz? Ayan o. Yung artista o yung vice president ng bansa? Sino ang mas makabuluhan ang sinasabi? Ikinukumpara ko dahil kasi alam nyo itong si Ogie Diaz, veterano na rin po ito sa media, social media, traditional media, showbiz, business, talent manager, at iba pa. Siya mismo nakapansin tama ang investigasyong gagawin, okay, tungkol ho dyan sa kakulangan ng tamang serbisyo ng prime water, ng pag-aaray ng mga bilyar. Kasi talaga naman po ang lahat ng gumagamit ito na dekada na, hindi ito ngayon lang. Dekada ng problema ito. Lalo pang lumaki ito ng panahon ni Duterte kasi malapit kay Duterte at sa mga Duterte ang mga bilyar. Ngayon nakabukuhan na dahil sa ilalim ng administrasyon rule of law kay Pangulong Marcos. Panagutin, mag-imbestiga, kasuhan ang mga may pagkukulang. At ito pong kakulangan ng supply ng tubig ay paglabag sa Consumer Act or batas na matagal na natin sinasabi. Patapos ganito ang sasabihin, ulitin ko, basahin ko ulit ang sinabi ni Sara. Wala na akong nakitang ginawa ng administrasyon na ito para sa kapakanan at kaunlaran ng ating bayan, kung hindi lahat na lang ay pag-atake lamang sa politika at sa mga taong hindi nila kayang takutin at hindi nila kayang bilhin. Ganon. Parang gusto niya pinapalabas ang kakampi lang ng gobyerno na babayaran. Ang kakampi lang ng gobyerno ay hindi natatakot. Yan ba ay isang magandang halimbawa mula sa elected vice president? At yun naman sinabi ni Ogie Diaz, ayun ho yung napapanahon. Ang pag-iimbestiga ay tama lang dahil merong kapalpakan ang prime water ng mga bilyar na kaalyado ni Sara at mga Duterte. Kaya kung minsan talaga ang talino, prinsipyo, paninindigan at pagmamahal ng totoo, hindi nanggagaling sa mga elected official lang or mai-influence ang pangalan. Kahit sa mga pangkaraniwan tao na katulad pangkaraniwan pero sikat ito, si Ogie Diaz, tama yung sinasabi para sa aking analysis at opinion. Ako, pabor din ako dyan sa investigasyon, sa prime water. Kasi matagal na nga po yan inirereklamo ng consumer ng mga housing project at sinusuplayan ng tubig ng mga bilyar. Hindi natitinan. Kumikita sila, palpak ang serbisyo. Tapos, pababayaan lang. Pinabayaan ng nakaraang gobyerno. Ngayon, inaasikaso na dahil may complainant ng mga local official, mga gobernador, minamasama. Tapos ang sasabihin ng pangalawang pangulo, ganon, vice president, pananakot lang at doon lang siya hindi nabibili. Hindi nababayaran. Ang naniniwala, ganon. Wow! Ang layo naman yan. Parang gusto ko nang maniwalang may problema ba talaga ito sa kalusugan? Kasi hindi malusog ang mga statement. Mas malusog pa ang statement at comment ni Ogie Diaz kaysa kanya, sa akin pong opinion. Di lalo na yung mas marami pang matatalinong Pilipino. Kaya salamat, Ogie Diaz. Hindi mo man ako kilala ng personal o kung ano man. Siguro napapanood mo rin, narinig din ang aking mga opinion sa aking mga channel, sa radyo, television at saka dito. Kasi salamat, maganda yung sinabi niya. Maraming naniniwala kay Ogie Diaz.
Karapatan yan kahit siya nasa show business, hindi sa politika, pero tama yung kanyang sinabi. Aba, tama na ang politika. Panagutin ang mga dapat panagutin kung may pagkukulang at may pang-aabuso. Kasi yung dekada na o taon na, ilang taon na, napalpak ang serbisyo ng prime water, yan ay abuso na. Lalo na kung regular ang billing, pero yung supply ng tubig weather lang, ay foul yan. Kawawa ang consumer. Kaya yung consumer law, dapat lang ipatupad. Nararapat napapanahon na. Yan ang magandang ginagawa ng Marcos administration. Kahit kaalyado, pag may problema, pinapaimbestigahan. Yan po ang mangyayari. Hindi pinagtatakpan. Sino ngayon ang matino? Alin ang tamang gobyerno? Yung kumonsinti ng ilang taon o itong gobyernong ito ngayon na binibigyan ng karapatan ang maliliit na consumer? Wow! Mapapawaw ka talaga. Okay? Please like and share ng video ito. Hindi naman sa pagyayabang, pinipilit ko na merong kabuluhan para sa matatalinong Pilipino ang aking topic sa mga channel ko. Sa aking dalawang channel, Mike Abi Opinions at MA Pinoy TV. Dahil alam ko matatalino, professional, mga Ginoo, kagalang-galang ang lahat ng Pilipino o maraming Pilipino, majority ng mga Pilipino, Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority na sumusuporta sa gobyernong ito. Yung mga makapili, makasarili, political interest, personal interest, kakaunti yun. Yun yung mga basher, kung saan nanggagaling yung basher at mga troll, mga fake news vlogger, alam nyo kung saan nanggagaling yun. Huwag na natin tukuyin. Okay? Tangkilikin natin na nagsasabi ng totoo, na may paglilingkod, may puso para sa bayan, hindi yung personal at pangsarili lang ang galaw. Marami pong gumagawa ng ganyan. Okay? Sige lang po. Ingat lang po kayo. Malapit ng eleksyon. Meron na ba kayong kodigo? Iboto natin yung mga kandidato ng administrasyon na palagay nyo yung karapat-dapat. Kung hindi naman, palitan na natin ng iba. Ako ganon. Hindi lahat iboboto ko yung kandidato ng Pangulo, pasintabi na. Maglalagay ako ng mga independent candidate. Manggagaling ako, maghahanap ako ng ibang kandidato galing sa labas ng gobyerno, sa labas ng partido ng mga Makaduterte. Kukuha ako doon sa maraming kandidato na mayroong sapat na kaalaman sa palagay ko. Abogado, CPA, ekonomista, mga professional na may paninindigan. Isasama ko yan doon sa ibang kandidato ng administrasyon para makabuo ako ng 12 kandidato. Doon sa mga kandidato ng mga Makaduterte, wala pa ako naiisip kung sino sa kanila dapat tulungan. Pero dito sa mga independent candidate na subok na ang katalinuhan at sakripisyo, pagmamalasakit, marami silang available dyan. Aralin natin. Yan ang tip ko sa inyo. Kumuha tayo sa kandidato ni Pangulong Marcos, sa mga independent candidate, tiklawan-dilawan kung kinakailangan, makabayang kandidato, independent candidate na may kakayanan, doon tayo humugot. Huwag tayo humugot doon sa puro paninira dahil meron silang utang na loob at pagkakaibigan lang ang basihan. Huwag na huwag magkamali.